Kapatid, meron akong tanong sa iyo. Pag ba namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sa langit ba? Sa impyerno? Hindi ito laro, kapatid. Lalong hindi ito joke o biro. Hindi rin ito haka-haka. Ito ay katotohanan na mula mismo sa Biblia. The Bible describes heaven as a real place. Hindi metaphor, hindi kwento-kwento lang, kundi literal na lugar kung saan naroon ang Diyos. Mababasa nga natin sa John chapter 14 verse 2 to 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Ibig sabihin, si Jesus mismo ang nag-prepare ng place para sa mga tunay niyang mananampalataya. The Bible says heaven is a place of no more pain, no more tears, no more death, and no more sorrow. Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 4, at papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Imagine that, kapatid, a place where suffering ends forever. Pero hindi ito ang katotohanan na bihirang sabihin ng tao. That heaven is not for everyone. Heaven is for those who belongs to Jesus. Hindi dahil mabait sila, kundi dahil tinanggap nila ang kanyang kaligtasan. Mababasa nga sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Be born again. Hindi ibig sabihin nito ay relihiyon, kundi renewed by God. Tumalikod sa kasalanan, sumampalataya sa Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung totoo ang langit, kapatid, mas lalong totoo ang impyerno. Not a symbolic, not emotional suffering. A literal place of eternal punishment. Mababasa nga sa Matthew 25:46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Everlasting punishment. Walang katapusan, walang hanggan. At ito ang description ng hell sa Bible, mga kapatid. A place of unquenchable fire, weeping and gnashing of teeth, darkness, and a place separated from God forever. Eternal. Mabasa nga sa Matthew 13:42, ihagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Malinaw, walang exit, walang pahinga, walang second chance after death. Dahil sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila minsang mamamatay pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pero bakit kung may impyerno, bakit pinapayagan ng Diyos na may ganito, na may hell, na may impyerno? Simple lang, kapatid. Dahil ang Diyos ay banal at mga tarungan. At ang kasalanan, kahit maliit, ay tunay transgression laban sa banal na Diyos. Pero ito ang hindi nauunawaan ng marami. Ginawa niya ang lahat para hindi ka mapunta doon sa impyerno. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang mga pagsisit tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. God doesn't want you to destroy. He wants you to save. Kaya siya mismo ang bumaba dito. Kaya nagkatawang tao si Jesus. Kaya siya namatay sa krus, hindi dahil mahina siya, kundi para bayaran ang kasalanan mo. Bayaran ang kasalanan ko at iligtas tayo. Sabi nga sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang death na tinutukoy dito, it's not a physical death, kundi eternal death, eternal separation from God. Yan ang impyerno. Pero the gift of God is eternal. Yan ang langit. Hindi aksidente ang bawat kaluluwa sa langit. Hindi rin aksidente ang mga kaluluwa na napupunta sa impyerno. It is a choice. A response to Jesus. Reject Him or receive Him. Sabi nga sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang pukot ng Diyos. Straight to the point na to, kapatid. Hindi na kailangan pang i-interpret. Hindi na kailangan pang gawa ng mas malalim na paliwanag. The Bible is clear. Your eternity depends on your response to Jesus. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam yung mga kasalanan na nagagawa mo noon o nagagawa mo pa ngayon. Pero ang alam ko,
mahal ka ng Diyos. At hindi ka niya ginawa para sa impyerno. Ginawa ka niya para makasama niya sa langit. But the question is, will you receive Jesus or reject Him? Will you want heaven or hell? Eternal life or eternal death? Your eternity starts with one decision, kapatid. Sabi nga sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay, maliligtas ka. Always remember this, kapatid. Heaven is real. Hell is real. And your soul is eternal. Choose wisely. Choose Jesus. Amen.